Kasama po natin ang convener ng Tama na o Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance. Isa po sila sa mga grupo na nag-organisa nitong September 21 Rally Baha sa Luneta. Professor David Michael Sanuan, magandang umaga po. Gandang umaga po, DJ Chacha at Manong Ted at sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Opo, Professor, kasi po kahapon meron kayong ginawa pong press conference at pagharap po yata sa mga plano po ng inyong grupo. Pwede ba namin malaman lang po para doon sa mga interesadong mag-participate? Kaya ang nangyari po kahapon ay press conference ng Kilusang Bayan kontra Kurakot o KBKK at bahagi nito ang Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance o Tama na. Iba't ibang grupo rin ang kasama natin kahapon at iba't ibang sektor at mayroon ring galing sa mga karatig lugar at probinsya sa Metro Manila. Ang panawagan natin kahapon syempre ay bibitbitin natin hanggang November 30 sa protestang bayan kontra Kurakot. Ang panawagan natin ay lahat ng sangkot dapat managot. Tapos po bago yung November 30, maraming mga aktibidad ang mangyayari at pwedeng salihan, lahukan na ating mga mamamayan. Siyempre yung mga usual na walkouts at protesta ng mga estudyante, magpapatuloy pa rin yun. Maaari kong isa-isahin yung ilan. October 31, bukas may Ghostbuster protest sa Menjola Bridge. Magmamarcha from Moraita. Fina-finalize pa yung oras pero maaring ito ay umaga o hapon. November 7 ay yung October 21 na Ghostbuster protest at Menjola Bridge, ang tema niya nga ay Ghostbuster, so yung related sa mga ghost projects, ghost flood control, ghost health centers, ghost farm to market roads, para ipanawagan din natin na sama-samang kumilos ang mamamayan, hindi lang ngayong panahon ng Undas at Halloween kundi hanggang sa November 30 sa protestang bayan. Siyempre siguro mahalaga ring bigyan diin bakit tayo nagsasagawa ng tuloy-tuloy na kilos protesta at pangangalampag. Kahit na kahapon ay inanunsyo ng ICI na mayroon silang kakasuhan o pinapakasuhan sa ombudsman na 2 senador, 2 kongresista, tapos 1 opisyal ng DPWH. Positibong hakbang ito, at least may makakasuhan na. Pero hindi tayo satisfied, hindi tayo kontento na iilan lamang yung makakasuhan at sa tingin natin marami pang pwedeng sabihin yung mga resource persons tungkol sa isyong ito. At sabi nga natin, lahat ng sangkot dapat managot. Klarong-klaro naman na ang mga matataas na opisyal ng gobyerno kasama na ang presidente at vice-presidente ay maaaring may pananagutan din sa mga bagay na ito. Una-una ang presidente sa kanya dumadaan ng national budget, ang unprogrammed funds na ginagamit para sa flood control projects, ang authorizing diyan, ang nag-authorize diyan ay ang presidente. So ibig sabihin, hindi makapaglalabas ng pera para sa flood control projects nang hindi alam ng presidente, kagaya ng ano pa mang item sa national budget, hindi ba? At alam naman natin na may mga resource persons na indirectly ay nagbabanggit ng tungkol sa palasyo dahil halimbawa si Yusek Bernardo, ang sabi niya si Maynard Ngu ay bagman ni Senator Escudero. Sino ba si Maynard Ngu? Na-appoint siya as special envoy ng kasalukuyang administrasyon at nag-fundraise sa kanyang bar for a time yung Team Marcos noong 2022. So may mga 1 + 1 = 2 tayo na pwedeng i-connect the dots. At sa tingin natin, dapat investigahan yan at the very least ng ICI at ng Ombudsman din. Siyempre, si Vice Presidente Duterte tumanggap din ng campaign funds from contractors ayon mismo sa isang report ng Philippine Center for Investigative Journalism. Kaya tuloy-tuloy ang mga protesta, October 31, November 7, may lakbayan ng mga mamamayan, may magmamarcha rin papuntang Liwasang Bonifacio ng 1 p.m. Tapos November 8, Yolanda anniversary action yan ng ating mga kababayan, ng mga survivors at iba pang biktima ng trahedya. Bakit mangyayari ito na ikokonekta sa korupsyon? Alam naman natin kaya napakabagal ng rehabilitation sa maraming mga ganitong sitwasyon dahil din sa korupsyon partly. Siyempre yung pagkokonekta rin sa problema ng environment, yung problema ng baha.
yung pera para sa pangontra sa baha at pangangalaga sa kalikasan, inuubos sa korupsyon. November 9, may mga anti-corruption protest sa Valenzuela. So may mga local na gathering sa iba't ibang lugar. Kasi ang gusto nga natin mangyari sa level ng community ay mas marami nagpo-protesta para unti-unti ay mas maparami ang mapapapunta natin sa November 30. November 14 sa San Pablo City naman. November 17, International Students Day protest. Ito ay kasado na, handang-handa ng ating mga estudyante sa iba't ibang universidad. Ang plano nila sa araw na yan ay bawat universidad na may mga estudyante at kabataan na aktibo sa anti-corruption movement ay magsasagawa ng kanilang localized at coordinated na protesta para manawagan din na magsama-sama ulit ang mga grupo sa November 30. November 21, may Health Workers Day of Action. At nananawagan din ng mga doktor na pag-isipang mabuti kung kakayanin nila mag-delay ng tax payments. Nabanggit kahapon ito ng head ng Health Alliance for Democracy na si Dr. Delen de la Paz. Ang mga bikers, November 22 naman ang kanilang aksyon. At syempre, November 30, magkikita-kita tayong lahat sa ang venue ay maaring Luneta, maaring EDSA, hindi pa na idedetalye o na pag-uusapan ng mga grupo kung Luneta ba o EDSA. Pero definitely ang major venue ay either Luneta or EDSA or parehong meron sa araw na ito. At inaasahan rin natin sa iba't ibang mga lungsod at bayan sa Pilipinas ang magkakaroon din ng mga protesta. Relevant to that, Professor. Go ahead, Cha. Yes po. Professor, meron na po ba kayong ugnayan dito sa Trillion Peso March conveners din? Sila po ba'y kasama nyo rin dito sa November 30 rally? At yung tanong namin ni Manong Ted nung nakaraang pang rally, iisang venue na po ba tayo sa November 30? Sa ngayon po ay nag-uusap pa rin ang iba't ibang mga grupo, no? Yung kausap rin natin ang Trillion People March Movement, TPMM, ang KBKK o Kilusang Bayan kontra Kurakot ay nagre-represent ng Luneta Groups at ang EDSA Groups naman ang nagre-represent ay ang TPM. May mga usapan na tayo sa kanila at patuloy pa ang mga discussions para kung kakayanin ay talaga maging isa na lamang yung ating venue at isa rin ang programa. Pero wala pa pong napagkakasundo ang full details maliban sa pagkakaisa na hanggat maaari ang maging main banner kung sakaling magkakaisang programa ay lahat ng sangkot dapat managot. Para bigyan diin na itong mga dinastiyang ito ng mga corrupt, lahat sila ay dapat managot at lahat ng katotohanan, ng buong katotohanan ay dapat ilabas. No? At ibig sabihin, hindi isa lang yan, hindi dalawa, hindi tatlo, kundi lahat ng makukuha nating ebidensya sa mga investigasyon. Kung ito ay hanggang palasyo makakarating, bulat-latin natin. Okay, dapat sige. walang santuhin. No sacred cows. Professor, kasi ng ating panawagan. Professor, ang tanong kasi namin ni Chacha dito at ng ating mga kababayan, ano ba ang mga contentious issue? Bakit hindi? Kung mamarapatin po ninyo, mauunawaan natin kung may mga bagay na hindi pa ho natin pwede pong sabihin sa publiko. Ano ba ang mga issue na pinagtatalunan ng mga grupong ito? Bakit hindi na lang pag-isahin para na sa ganun makita nitong mga mandarambong na ito at ng mga taong responsable ngayon sa paggagawad ng accountability at katarungan sa bayan na sa panahong ito, wala nang sinisi, wala nang kulay-kulay. Iisa lang ang ating pinaglalaban at isa lang ang ating mensahe. Ano ba ang mga usapin na hindi nyo mapagkasunduan? Hindi ko masyadong mababanggit ang buong detalye pero dahil na itanong nyo, sa tingin ko po kasi ay may ilan ding mga grupo pa ang sa ngayon ay nagsisimula pa lang makita ang buong detalye ng korupsyon. Kaya yung ibang grupo ay maaring bantulot or hindi pa handa na may mga mabanggit silang apelido o dinastiya sa mga panawagan. Kumbaga para sa ilang grupo iniisip nila ay mas makakarami sa November 30 kung magfo-focus sa broad or general na slogan na lahat tayo ay sama-sama laban sa korupsyon. Pero on the other hand, alam rin natin na may mga kababayan tayong naiinip na at naiinis na bakit walang pinapangalanan pag sinabing ikulong na yung mga kurakot. Sino ba yung mga kurakot na yan?
So may mga kababayan din tayo na abay, pangalanan na natin. Lahat naman yan eh. Di ba? Ang mga estudyante, nauna na nga eh. Sabi nila ay Marcos at Duterte, walang pinag-iba, parehong corrupt. At ang sigaw nga ng mga estudyante, di ba, noong October 17, alisin. Yun ang sabi nila. Pero yun ang mga estudyante. Iba-iba naman nga ng panawagan pa ang iba't ibang sektor. Ang KBKK sa ngayon, ang panawagan pa rin ay lahat ng sangkot dapat managot. At sa mga pahayag natin ay nababanggit na parehong si Presidente at Vice Presidente ay tumanggap ng campaign donations mula sa contractors, kaya dapat sila ay magpaliwanag. At ang ICI at ang COMELEC dapat investigahan din ang tungkol dito. Yun ang sa atin. Pero yun nga, sa tingin ko may mga ilan kasing grupo rin na sa ngayon ay nasa proseso pa lang sila ng pag-appreciate doon sa buong katotohanan. At ang iniisip nila ay mas magiging marami ang pupunta sa November 30 kung magfo-focus lang sa general na panawagang tama na, sobra na ang korupsyon. At yun nga, lahat ng sangkot dapat managot without mentioning names or surnames of politicians. And actually, I partly understand their concerns. No? Kasi alam naman natin may mga puwersang pabor lang sa isang dinastiya. Alam nyo na kung sino yon, yung mga gustong pauwiin yung may kaso nilang patriarch no, na nasa Netherlands, sa ICC ngayon. No? Gusto nilang pauwiin and natatakot kasi ibang kababayan natin na baka sa November 30 ay meron na naman na ganoon ng bibit-bitin. Okay. So kaya natatakot sila na mas mainam pang wala na lang mga bit-bit siguro na tungkol sa politiko. Pero ang sabi rin naman ng iba nating kasama, mga kagrupo natin, baka mas maganda bigyang kalayaan ang iba't ibang grupo sa kanilang mga panawagan basta related pa rin naman sa corruption. So yun po ang fina-fine-tune pa, nagkukumbinsihan pa kumbaga, and ako naman ay umaasa pa at nananalangin no, na magkakasalubong rin ang maraming grupo at marirealize na mas marami tayo at mas may impact kung magsasama-sama. Oo, kasi Professor, sir, hindi ho naman din po natin maitatanggi. Opo, na ang katotohanan ngayon, to be frank about this conundrum, ay yung iba, ayaw nila kasing maalis si Marcos sa pwesto kasi ang papalit si Sara Duterte. Yan po yun eh. Diba? Yan ang katotohanan. No? Diretsahan na lang po na pag-uusap, Prof. Michael. Kasi nga, pag nakabalik si Sara Duterte, siya ang pumalit kay Pangulong Marcos. Ang worry naman ng iba, yung mga alagad naman umano ng mga Duterte ang mamamayagpag. Yung mga alagad na ito, ang aligasyon din naman, kasama nga din dito sa iskandalong ito. Para bagang ito ang epekto nung sinasabi ng iba na kasi nga ang parehon yung pinili ay ito. ito ang bunga ng pagpili mo ng tandem na iyon. Parang ganun po. I mean, di ba, diretso na po natin, Professor. Kaya hindi nagkakaisa. Kasi yung isang grupo, ayaw nilang pababain si Marcos. Sabihin na resign Marcos kasi papalit itong si VP Sara. Yung isa namang grupo, gusto na hindi, kayong dalawa managot pareho. Hindi ba? Sinong papalit? Kung sakasakali po, hindi naman pwede din kasi na magkaroon po tayo ng, ng paglabag sa provision ng saligang batas sa succession na sa pamamagitan po ng people power, di ba? Extra constitutional means, hindi po dapat ginagawa yun, hindi po dapat mangyari yun. Di ba? Hindi po pwedeng magkaroon ng military junta. Definitely, tayo pong lahat mapapahamak dyan. Ano po kung sakasakaling mangyayari yan. Pero yun ang realidad. Di ba, Professor? Tama po. Lahat naman tayo ay ayaw sa military junta at sa anumang mga related dyan. No? Kasi nasubukan na yan noong 1970s at alam natin kung saan papunta yan. Lalo lang hindi uunlad ang Pilipinas, lalo lang lalala ang kawalan natin ng demokrasya, no? At hindi mapapakinggan ang boses ng taong bayan. Kaya ang panawagan naman nga natin ay ang ibig sabihin ng lahat ng sangkot dapat managot, klarong-klaro, di ba? Tingnan ang lahat ng ebidensya, ilabas ang buong katotohanan. Kung makita natin na lahat sila talaga ay
may sala, kasuhan sila, o kung hindi pa pwedeng kasuhan, ay imbestigahan pa rin. At pag wala na sila sa poder, maaari na silang kasuhan. Kaya nga may proseso tayo ng impeachment, kung proseso ang pag-uusapan. Kaya doon sa mga nagsasabing, paano pag naalis ang presidente, ang vice-presidente ba ang papalit? Pwede rin ipa-impeach ang vice-presidente kung may issue ng korupsyon. Alam naman natin, di ba? Meron nga nakaambang impeachment kay VP Duterte na naunsya milang dahil sa ruling ng Supreme Court. Pero even then, hindi pa final yon, alam natin. May mga nakaapela at ngayon ay magno-November na, ilang buwan na lang, sigurado sa Enero, may mga grupong magfa-file ng impeachment complaint versus kay Vice President Duterte kasi klarong-klaro rin yung paglustay nila sa confidential funds, no, na hindi natin nakakalimutan kahit na alam natin na malaki rin itong ninakaw, dinambong sa flood control project. Kaya siguro ang panawagan natin sa mga kababayan natin sa isyong ito ay huwag tayong manghimi at matakot na pangalanan ang mga dinastiya na corrupt. Kasi ito rin ay pagpapaliwanag sa ating mga kababayan na bago pa lamang na naintindihan ng issue or ngayon pa lang nababasa ang mga nangyayari na sistema yung may problema eh. Kaya ibig sabihin yung mga dinastiya talaga yan. At para kasi magkaroon talaga ng pagbabago sa Pilipinas, kailangan talagang mailantad sino-sino ba yung mga corrupt na dinastiya hanggang eventually ma-realize ng mga kababayan natin yan palang mga sistema ng corrupt na dinastiya ang salarin eh. Kaya pala hindi tayo umuunlad. Kaya pala ang budget sa edukasyon, sa healthcare ay kulang. Kaya pala kailangan mamalimos tayo kapag nangangailangan tayo ng healthcare. Kailangan mo ng guarantee letter sa politiko. Pipila ka maagang maaga. Samantalang nagbayad na tayong lahat sa PhilHealth, nagbayad na tayo ng buwis, pero hindi na ibibigay sa atin ng serbisyo. Hindi masyadong maayos ang tren, ang mga airport. Kada gamit mo, dahil privatized na, kada gamit mo, magbabayad ka pa. Pero at the same time ay meron din tayong departure tax. So doble-doble ang mga singil sa atin pero ang serbisyo pangit, no? So lahat ng 'yan maiuugnay natin sa problema ng mga dinastiya. Kaya sa atin po mahalaga na talagang pangalanan ang mga sangkot sa korupsyon at ipanawagan at the very least na imbestigahan silang lahat. No sacred cows, no? Sa COMELEC kasi halimbawa yun nga, may report ng PCIJ na ang presidente at vice-presidente tumanggap ng campaign donations from contractors. Nagtataka tayo, parang ang sabi ng COMELEC, ipapatawag daw o hihingan ng paliwanag ang mga politicians na ito. Pero parang hindi nila nababanggit ang presidente at vice-presidente. Ang PCIJ meron report. So, ang panawagan natin sa COMELEC, kahit na alam naman natin na hindi pwedeng makasuhan pa at this point ang presidente at vice-presidente, isama lang sa papaliwanag, di ba? Ipatawag rin or hingan ng paliwanag at the very least. Sige, may courtesy dahil presidente at vice-presidente hindi na ipapatawag sa hearing. Hingan mo ng paliwanag, di ba? Na kayo ho pala ay tumanggap dito o totoo ho ba yan, gaano, etc. At hanggang ngayon ba ay may existing relations kayo sa kanila? So dapat may ganun eh. No? So doon tayo nakukulangan sa mga public agencies din. So sana ay mas maintindihan ng ating mga kababayan na yun nga, it goes beyond just one dynasty or one family or two senators, no, or two congressmen. Sistema talaga. Okay, salamat po na marami. Professor, dito po sa ating ugnayan na ito para lang ho natin maipakalat ang informasyon tungkol sa mga events na ating pong dapat na tangkilikin kung nais po ninyo sumali po sa mga events na ito o sa mga protestang ito at yung pong ating informasyon din po sa paparating na November 30, kumbaga maaaring sabihin natin na grand rally ito laban sa korupsyon. Salamat na marami, Professor, sa uulitin po. Maraming salamat po at magandang umaga po. Professor Michael David San Juan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!
Tatak